To those who are ready to worship the Lord, may we all stand up and begin to worship God in this house today. Hallelujah. And make this a prayer of your heart. Lord, open the eyes of my heart as you give Him praise and all the thanksgiving na dala-dala mo ngayon. I believe ang pinakagusto ng Diyos ay yung puso mo na handang mag-receive at handang sumurrender sa Kanya. Amen. Amen. Come on. This time, all together, we will sing this song, asking God, Lord, open the eyes of my heart. Make me ready for today. Come on, we'll sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to seek you. I want to seek you. Once again, we sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to seek you. I want to seek you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Come on, continue to expect from the Lord today. God, we want to see you once again, your thick presence and your power. Come on, we sing, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Come on, ask the Lord today. I want to see you. Expect more from Him. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Yes, Lord. Jesus. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and Pour love. out your power and love, as we sing, holy, holy, To see you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing, holy, holy. One more time, let's sing. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. For you are holy, holy, holy. I want to see you. Come on, sing holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Sing holy, holy is the Lord. Holy, holy, holy. We cry, Holy, holy, holy. for you are Holy, holy, holy. I want to see you. Come on, praise Him. Sing holy, holy. Holy, holy, holy. We cry, Holy, holy, holy. you are Holy, holy, holy. I want to see you. to see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing, holy, holy. To see you high.
today. Thank you, God. Come on, we sing. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Hey! Thank you, Lord. Hey! Come on, we sing. In the secret, in the quiet place, in the stillness you are there. In the secret, in the quiet hour, wait only for you. 'Cause I want to know you more. Sing, I want to know you. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. Come on, clap your hands like this for Jesus. To touch you. I want to see your face. I want to know you more. Come on, we say, ba ba da ba ba ba, do do do, ba ba da ba ba ba, yeah, ba ba da ba ba ba, do do do, ba ba da ba ba ba. I'm reaching for the highest prize, but I might receive the prize. Pressing onward, pushing every hindrance side out of my way, 'cause I want to know you more. More and more, I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Ba ba da ba ba ba. Yes, Lord, we want to know you more today. Come on, continue to celebrate His presence. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Yeah, I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. It's Jesus. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Ba ba da ba ba ba, do do do, ba ba da ba ba ba, yeah, ba ba da ba ba ba, do do do, ba ba da ba ba ba. Hallelujah! Come on, mas malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Thank you, Jesus. And this time, church, gagawin po ulit natin ang Light 60. Alam ko, excited ang katabi mo dito. So for 60 seconds po, iikot po tayo sa hall para magkamustahan at magkamayan. Okay? Sige po, let us begin now.
The first thing my dad does when he gets up is go make the coffee. Okay, who wants coffee? I want some coffee. Okay, first I smash the beans. Then I mix them up. And then I pour some cream. And then I heat it up. And then I drink it. Here you go. This is delicious coffee. Thank you. Next, he fixes the car. Wrench. Here you go. Nail. Light bulb. All done. Then he probably has to fix the sink too. Hand me a hammer. Bang, bang, bang. Hand me a pipe. Hand me a popsicle. Why do you need a popsicle? Because it's delicious. He likes to cheer at my sports games. Yeah, kick that ball. Score a basket. Goal! Then he grills the food. What are you grilling us for dinner tonight? Hamburgers. Hot dog. Mac and cheese. Cheese. Mashed potatoes. Strawberries. Raspberries. Blackberries. Sounds great. Then he prays for dinner. Thank you for our cat. Thank you for our friends. And thank you for the world. The friendship never ends. Amen. After dinner, we played games. I played Uno. You want to play Uno? Sure. Yep. A blue 5. I have a blue 2. A green 2. Draw 4, 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 draw 4. You have to draw 5,024 cards. Then he tells me a story at bedtime. Once upon a time, there was a dragon in the castles. He is a fire-breathing dragon and an ice-breathing dragon. And they all live happily ever after. The end. My dad always encourages me. I'm so proud of you. I'll always be there for you. I love you and Jesus loves you very much. You are a really good kid. Happy Father's Day to all the dads. You're the greatest. Yep, thanks, bye. See you later. Break a leg. Ayan. Once again, palakpakan naman po natin ang ating mga katatayan. Fatherhood is really a challenging and remarkable journey. It is a calling filled with joy, trials, and huge responsibility. Kaya naman, whether you're a biological father, a stepfather, a grandfather, a mentor, or even a spiritual father, today is the day to recognize and appreciate the profound impact that you have sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya, at even sa ating community. Kaya naman, once again, palakpakan po natin ang ating mga katatayan. Ayan, if malapit po sa inyo ay tatay, ayan, kamayan nyo po, batiin nyo po siya ng Happy Father's Day. Again, Light Family, may I request, sabay-sabay po natin silang batiin in 3, 2, 1... Happy Father's Day! Ayan, Happy Father's Day, our best tatays. Know that we love and appreciate your lives. And now, let us proceed naman po sa ating light reminders. Just a quick reminder lang po, pwede na po nating i-silent mode or i-turn off ang ating mga phones so that maiwasan po natin ang distraction. And of course, tuloy-tuloy po ang ating pakikinig sa ating Word of God. And also, just like last week po, para sa ating mga parents or even guardians na may kasamang mga kabataan or kids, every Sunday, kung sino po ang sumundo sa kanila or naghatid and nag-sign in sa kids room ng mga bata ay sila rin po ang susundo sa kanila. And now naman po for our light news for the latest happenings and updates sa ating simbahan. Here's our light news. First off, for our SOD students. Ayan, meron po bang SOD students dito? Pwede po bang pakitaas ang kamay? Ayan, be excited po because you will have your graduation. Ayan, palakpakan naman po natin sila.
wear your best attire and be excited because your graduation will be on July 12, Friday, 7 p.m. here at Light Church. Ngayon pa lang po ay we are rejoicing and we are looking forward to see you level up in your spiritual journey. And next naman po, for those who are in process po, we are thrilled to announce that we will be having our Light Retreat Batch 44. Ayan po, palakpakan po ulit natin si Lord. This will be on August 30, Friday, 6 a.m. to 9 p.m. and August 31, Saturday, 7 a.m. to 9 p.m. At dito po yan magaganap sa ating simbahan. For more details and inquiries about our mentioned events, you can contact your network leader or your mentor. And as I end po, once again, alam niyo na po ang ating tagline. And sabay-sabay po nating itong isigaw. If we say yes to Jesus, we say yes to being a light. Once again, sabay-sabay po natin itong sabihin. If we say yes to Jesus, we say yes to being a light. All right, thank you so much. Now be excited for the third part of our June series entitled Katanuso. Ayan, have a blessed Sunday celebration, Light family. Hallelujah! Ayan, happy Sunday po, Light Family. Ayan, pwede po bang batiin natin yung katabi natin? Ayan, ngitian mo po siya. Ayan. So, another day na naman po, another Sunday para po magsama-sama tayo. Pwede bang palakpakan mo yung partner mo? Kasi nag-effort talaga siya, naganda ng damit, gumising, para lang makasama at makapag-worship dito. And also, personally po, gusto ko lang pong batiin ang mga tatay, daddy, dad, ng Happy Father's Day po sa inyong lahat. We really appreciate po yung mga sacrifices at mga ginagawa nyo po para sa aming mga family ninyo. And let me introduce myself to you po. I am Charmaine Raimundo, for short, currently working at DBA as Senior Administrative Assistant. And I just want po to acknowledge po yung mga important people po na kasama natin ngayon, ang ating first-timers and visitors. Ayan, pwede po bang tayo po tayo? Ayan, at palakpakan po natin sila. Thank you po sa pagbibigay nyo ng oras na makasama po kami. And later po, after this service, may mag-a-approach lang po sa inyo, consolidation team, at magkakaroon lang po kayo ng 3 minutes to 5 minutes na kwentuhan, at may hinahanda din po kami sa inyong small gift or token of appreciation po dahil sa pagbibigay nyo ng oras sa amin. And alam ko po sa ating team online, hindi po magpapahuli ang ating mga first-timers. Ayan, kung gusto nyo pong maging part ng aming growing family, kindly type connect at may mag-chat po sa inyo sa aming team para po makilala din kayo. Ayan, sino po dito excited pa na mag-worship kay Lord? Amen! Ayan, kung dati po, ako po yung nag-i-encourage sa inyo na umawit para sa Panginoon. Ngayon naman po, i-encourage ko po kayo na magbalik at magbigay sa Panginoon. Amen! Okay lang po ba yon? Amen! So, to be completely honest po sa inyo, no, the first quarter of this year was never easy for me. I had to face difficulties, trials, and struggles within the family and also with finances. Alam mo yung tipong simula pa lang ng taon pero nakalista ka na sa strongest soldier ni Lord. Sino dito yung ganon? Okay, nakalista ka na sa strongest soldier ni Lord. And it was really difficult, but I choose to trust in His word. Sabi nga sa Matthew 7:7-8, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock the door and it will be open to you. For everyone who asks received, and one who seeks find. And to the one who knocks, the door will be open. So I choose to pray and seek the Lord in the midst of my storms. Kahit na medyo may difficulties sa finances, I choose to give back kung ano yung para kay Lord. And true enough po, hindi bingi si Lord sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Alam niyo po ba kung bakit ko nasabi? Sabihin niyo po sa akin, bakit? Kasi po, I experience it myself. You know, after seeking the Lord's guidance para sa mga struggles na kinakaharap ko, God answered my prayer way back October 2017. Alam niyo po, that was my Encounter God Retreat na ang tawag na po ngayon ay Light Retreat. It was my long time prayer na ma-win at makasama na mag-worship kay Lord ang magulang ko. And yung answered prayer na po na yon ay yung mama ko
na in-invite ko po siya nung April, and then up until now po, consistent na po siya sa Sunday service. And I pray po and I hope na makapag-retreat na po siya this coming light retreat. And just that, God moved and resolved my struggle within my family. At hindi pa po natatapos ang Lord. If you remember po, nag-testify po ako last January lang, and I've shared with you na na-promote po ako sa work as a senior administrative assistant, and now, I am given a chance naman po to be a co-chairman ng fan committee ng buong division po namin sa work. And there po, I was able to share not only my technical skills, but also to be a channel of joy and fun po sa mga colleagues ko. At hindi lang po iyan, I also receive an annual salary increment this year po, which is a big help for me po para as a breadwinner po ng family. And you see, hindi lang po sinagot ni Lord ang struggles ko within family, but also my difficulties with finances. And alam niyo po ba, hindi pa po tapos si Lord. May bonus pa po siya. This is the last, but definitely not the least. Sa mga sumusubaybay po ng love story namin ng gigitara ko dun sa gilid. Ayan. Ayun po, na-testify ko din po last year na binigay na po ni Lord sa akin yung my very own man of God. And that man of God, last month lang po is nag-propose po sa akin at inask po, napakasalan ko siya sa harap po ng aming biological and spiritual family. And I am now engaged. And we are now preparing po sa wedding, and we are asking po for your prayer, continuous prayer for us. And sa mga sponsor po, keep coming. Hindi, joke lang po. Ginigising ko lang po yung katabi mo. But all in all po, alam niyo po, hindi po mangyayari ang lahat ng ito nang wala si Lord. Napaka-faithful, gracious ni Lord in every season ng buhay natin. And I just want to remind you, mag-iwan lang po ako ng isang reminder sa inyo. Always remember that He is listening. And He will definitely answer you. You just have to trust Him and ibigay yung para sa Kanya. Amen? Sino po dito excited nang magbalik ng tithes and offering kay Lord? Amen. Ayan, tatayo po tayo. And let me pray for you. Thank you, Lord. Thank you, God, for this opportunity na magbalik sa'yo. Thank you, Lord, kasi binibless mo ang bawat isa. Thank you, Lord, for letting us, Lord, na maging faithful sa'yo at magbalik ng tithes and offering. And God, I pray sa mga magbabalik sa'yo, i-bless mo pa sila ng marami, Lord. And God, hindi lang sila, pero yung mga taong nakapaligid din sa kanila. And God, I also pray sa mga taong hindi makapagbabalik. I know, God, na ibibless mo sila at bibigyan mo sila ng opportunity para makapagbalik sa'yo. And God, this envelope na hawak namin, Lord, this is a sign of our love, our faith, and trust in you. God, we love you. We want to know you more. We open our hearts to you now. We thank you, God, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. And sino dito naniniwala hindi pa tapos si Lord sa gagawin niya sa buhay mo? Amen. Ikaw na nandito ngayon, I'm sure excited ka na ibalik kay Lord lahat ng parangal ng papuri at pagsamba. Kaya naman, muli tayong aawit para sa ating Panginoon. Ibibigay mo yung best worship mo para sa Kanya na truly deserve niya. Wherever you are, online ka o nandito ka, magpaministeryo tayo sa presence of God because the Holy Spirit is filling this place right now. So why don't you open your mouth and sing praises to Him? You can create your own hymns of praises to the Lord. Close your eyes. Huwag mo itindihin yung katabi mo. You may raise your hands to Him. Come on, you worship Him with all your heart, with all your mind, with all your soul.
That's what he deserved. Come on, church. Jesus, we give this life to I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Oh, Jesus, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Oh, I'm sorry, oh Lord. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. Oh, I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, Jesus, oh, I'm not here for blessings. Oh, Jesus, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, oh, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, oh, nothing else, oh, nothing else, oh, nothing else will do.
mouth and worship Him. Yes, Jesus, we want more of you. We want to go deeper with your presence. Oh, Jesus. Oh, come on, you open your mouth to Him and worship the Lord. This is what He truly deserves. Oh, Jesus. We want to go deeper with your presence, oh Lord. Jesus, God. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, come on, church. You sing your own hymns of praises. Come on. Open your mouth. Worship Him. Come on. Hallelujah. And I'm sure you can sing this song with me. I'm sure you're aware of this song. Can you just join me singing this? Come on, church. Hallelujah. Come on, you sing. Take me deeper than I've been before. Come on, take me further. Take me further. God, I long for more. Take me higher than I've been before. Jesus, I want more. Jesus, I need more. So Lord, hallelujah. Come on, church, continue to worship Him. And come on, you sing with me, come on. I want to know you. I want to hear your voice. I want to feel you more than before. Oh, I want to touch you, Lord. I want to touch you. I want to see your face. I want you, Jesus, more than before. Yes, more of you, oh God. More of you. Jesus, I want more.
deeper than I've been. Come on, church, to worship you. Take me further, God, I long for more. Oh, take me higher than I've been before. Jesus, I want more. Oh, Jesus, Jesus, I need more. Oh, we want more of you, more of you. Oh, Jesus, oh, we want to worship you more. This life is yours, oh God. We want more of you. Yes, Jesus, we want to worship you more. We want more of you, Lord. Hallelujah. Come on, church. For the last time you sing, more of you. More of you, Jesus. More of you, oh Jesus. I need more. Yes, we want more of you. More of you. Hallelujah, oh Lord. More of you, Jesus. More of you. I need more of you. Come on, sing your praises to the Lord. Sing a new song to the Lord. Open your heart and open your mouth. Begin to sing, begin to thank the Lord with your own words. Purihin natin ang Panginoon sa lugar na ito. I think He deserves more than that. He deserves more than that. He is worthy. Honor Him in this place. He is our good Father. He deserves it. He is holy. He is mighty. He is great. He is gracious. He is loving. And He deserves the praise of His people. Let everything that has breath praise the Lord. Come on. If you have breath in your lungs, praise the Lord. Come on. With your own words. Thanksgiving, come on. Hayaan mong umapaw ang lugar na ito ng iyong pasasalamat at pagpuri sa Diyos. Come on, praise Him, praise Him, praise Him, church. He deserves your praise. Hallelujah. Oh, you are worthy. You are holy. We worship you, God. You are magnified in this place. You are glorified in this place. Kunin mo, O Diyos, lahat ng papuri dahil deserve mo ang lahat ng ito, O Diyos. You are our God. You are our good Father. Lord, today we honor your fatherhood in this place. Lord, we honor your presence, your holiness, your grace, your love, your mercy. Ikaw ang aming provider. Ikaw ang aming healer. Ikaw ang aming protector. You are everything that we need, oh God. You are our sustainer, Lord. And today we celebrate your goodness. Today we celebrate that we have a good Father na tumutulong sa amin bawat araw. And today, Lord, we acknowledge your presence in this place. Thank you for gracing us with your presence, oh God. You are worthy and you are most praised in this place, oh God. Lord, we welcome you, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Tunay nga, Panginoon, ikaw lamang ang mapapurihan at maluwalhati sa pagtitipon na ito. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, O Diyos. Deserve mo ang lahat ng pagsamba ng iyong mga anak, O Diyos. We thank you, God. We honor you. This is our prayer in Jesus' name. And everybody say aloud, Amen. Come on, the best clap offering to the Lord. Yung pinakamalakas po na palakpak para sa Panginoon. Yung pang-Diyos na palakpak po. Hallelujah. Praise you, God. Thank you, Jesus.
Makakaupo po ang bawat isa. Tignan niyo po yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, sarap mag-worship, no? Amen. Sino po dito nag-enjoy mag-worship kay Lord every Sunday? Amen. Tanungin mo rin yung katabi mo, handa ka na ba sa word ni Lord? Handa na po ba ang ating mga puso? Hello po sa ating team online. Pakitype po, handa ka na ba sa word ni Lord? Yan. Okay, so bago po tayo mag-proceed sa Word of God, pwede ba nating bigyang parangal sa araw po na ito yung mga magigiting na tao na kasama natin ngayon, ang ating mga katatayan? Pwede po bang imbitahang tumayo ang ating mga daddy, papa, fathers? Ayan, palakpakan po natin si Lord sa buhay ng ating mga dads. Wow, amen. Sige po, makakaupo po ang ating mga tatay. Happy Father's Day po. Kung katabi niyo po yung mga tatay na yon, pakibati niyo po ng Happy Father's Day. On behalf of your families and this family, ang Light Church family po, Happy Tatay's Day. Alam niyo po, maring ang tingin niyo lamang sa inyong sarili ay provider, disciplinarian lamang. Pero alam niyo po, para sa amin, kayo po ay haligi ng aming tahanan. Kayo po ay pillar ng society. Kailangan po natin ng mga katatayan para po ang ating society ay talaga namang maging godly. Amen. We need more godly fathers in this generation. Tama po ba? Kaya po mga tatay namin, ingatan po ang kalusugan. Ingatan po ang kalusugan. We need more daddies po na magra-rise up in this generation. We love you po sa ating mga katatayan. Again po, the best na clap offering para sa ating mga tatay. Alam niyo po, speaking of fathers, no, napakalaki po ng impact ng tatay sa buhay ng isang tao at ng isang pamilya. Tama po ba? Laki po ng impact. Ako po, 36 years old na po ako at may asawa, pero kapag nalulungkot po ako at umiiyak, share ko lang puro daddy pa rin yung lumalabas sa bibig ko. Kaya po, yung walang makakapantay talaga sa sa role ng tatay, 'di ba? Kahit pa asawa, anak, kaibigan, hindi talaga mapapantayan yung unang lalaking minahal ng kanyang anak. Yun ay ang ating mga katatayan. So, yung mga tatay po natin na yan, pag tinitignan natin talagang kala mo hindi matitinag. Hindi matitibag, di ba? Mga bato-batuhan ang mga katawan. Tama ba? Okay? Sila ang ating mga The Rock. Di ba? Talagang, parang yung kakilala ko po na The Rock. Pero hindi lang po siya basta tigasin, magaling din po mag-ipit. Yan. Okay? Meron din po akong iba pang kakilala, yung our very own na mga The Rock. Mga girl dad dyan. Ayan. Sige po. Ayan. Kilala niyo po ba yan? Si Bishop po yan. Okay. Meron pa po yung ating mga network leaders na talaga namang pag nakikita niyo, mga nagmamarshal, nagbe-base, mga matitipuno. Pero sa kanilang mga anak, taga-ipit ng buhok. Diba? At ang pinakalas at pinakapogi sa lahat. Yun. Ako kasi yung preacher ngayon. Kaya kailangan yung asawa ko yung pinaka-pogi. Ayan. Pwede ba, again, palakpakan naman natin yung ating mga katatayan. Ayan. Alam niyo po, kapag yung isang lalaking, yung talagang bato-batuhan yung katawan, napalambot ng pagiging tatay, di ba ang ganda tignan? Tapos parang ang sarap sa puso, no? Oo. Lalo na yung mga girl dad natin dyan, no? Pero meron po akong alam na batuhan din, na na-emosyonal pero hindi po maganda ang kinalabasan. Hindi po magandang tignan. At yan po yung pag-uusapan natin ngayong third installment ng series po nating Katanuso. And we will read our text from the book of Luke chapter 8. Iniimbitahan ko pong bawat isa na tumayo. Sabay-sabay po nating basahin. So, babasahin ko muna po sa English version and then mamaya po samahan niyo po ako sa Tagalog version. Luke 8, 4-6 and then 9-15. So sa NIV po ang sabi, while a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town to town, he told this parable. A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. It was trampled on and the birds ate it up. 6.
Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. 9, his disciples asked him what this parable meant. He said, "The knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you, but to others I speak in parables, so that though seeing they may not see, though hearing they may not understand." 11, this is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. 13, those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. Basahin po natin sa Tagalog ang verse 6 at verse 13. Ready? 1, 2, 3, go. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo. 13. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya't pagdating ng pagsubok, sila'y tumitilwalag. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras po na ito, nagpapakumbaba kami at humihiling ng iyong tulong. Lord, we pray that you'd minister to us through your word mightily and powerfully. Let there be katanuso in our hearts. Lord, kung ano po ang plano nyo sa amin sa umagang ito, let there be, Lord, a surgery of the heart. Magkaroon po ng pagbabago sa aming mga puso. And Lord, we pray na lalabas kami sa lugar na ito na hindi na kami kagaya ng dati. Minister to us, O God, as you would. Holy Spirit, have your way in this place. Gamitin nyo lamang po ako bilang inyong mouthpiece, pero ikaw po ang siyang kumilos at maparangalan. And let everyone in this place experience the power of your word. Salamat, Panginoon. We acknowledge you and we honor you. Ito pong dalangin namin in Jesus' name. Amen, amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Alright. So, ang binasa po natin, again, ay isang talinghaga or parable. At ito po ay isang uri ng figure of speech na ginagamit po sa rhetoric for only 2 reasons. 2 bagay lang po. Yung binanggit po ni Jesus na dahilan kung bakit siya gumagamit ng parable. Una, to obscure. Pangalawa, to reveal. Ibig sabihin, una, tinatago nito yung totoong meaning sa mga tao na ayaw talaga makinig. Pangalawa, nire-reveal, hinahayag niya talaga yung totoong meaning sa mga taong eager, gustong-gustong makinig. Okay? So, nung time po na si Jesus Christ ay kinikwento itong parable of the 4 kinds of soil or yung 4 na klase ng puso ng tagapakinig, siya po ay sobrang sikat na. Marami na po talaga nagpa-follow kay Jesus and nasa peak na po siya ng kanyang kasikatan. Kasama niya po ang kanyang mga 12 disciples and then meron pa po siyang mga women disciples na naging kingdom financiers. And according po sa verses 1 to 3, ito raw na mga women disciples na ito, sila yung mga pinagaling ni Jesus mula po sa demon possession at sa mga matitinding mga karamdaman. Kaya po, nung nakita ng mga tao na itong mga babaeng to nagsipaggaling, lalo pong dumami yung mga nagpa-follow kay Jesus. Kasi nga, nakita nila, pambihira, yung alam mo yung iba doon nakikimarites na lang, ha? Si Mary Magdalene ba yun? Di ba yan yung may 7 demonyo? So, nung nakita nila na matino na yung tao, talagang magaling na, lalong dumami po yung na-curious kay Jesus. Kaya naman po, napakalaki ng audience ni Jesus that time. And we're not even talking about tens or hundreds. We're talking about thousands of people. Napakarami po. At mala-conference na po minsan yung kanyang mga teaching sessions, yung kanyang mga healing crusades, na according po sa Matthew 13, nanghiram na daw po si Jesus ng bangka dun sa laot para lang marinig po siya ng mga tao. So ginamit po ni Lord yung sound waves nung karagatan para maging amplifier niya kasi wala pa pong mga ganyang speaker nung araw. So, ganun po katalino si Jesus na speaker. So, kaya po naririnig ng mga libo-libong yon yung kanyang mga turo. Pero, eto po yung napansin ko. Kung si Jesus po, yung klase ng speaker na pasiklab siya, tapos fame war, yung, alam mo yung mga gustong-gustong sumisikat, okay?
kung ganong klase siya ng speaker, malamang mamimili po siya ng topic na gusto ng marami para ma-maintain niya yung momentum ng kasikatan niya. Tama ba? Like for example, since conference yun, pwedeng mamili siya ng topic na 10 keys to be a millionaire in a year. Ay, naku, siguradong a-attend yung katabi mo. No, di kaya naman, 3 steps to success. Tama ba? Di kaya naman, the easiest way to be blessed. Okay? Or 10 steps to make bayad your utang. Ay, gustong-gusto yan ng katabi mo. Tama ba? Tapos meron pang power. Yan. So, yung bang topic na nakaka-maintain ng momentum ng kasikatan? Kasi sayang naman yung number ng following kung hindi ma-maintain yun, right? Pero hindi po kasi yun ang goal ni Jesus. Hindi niya goal na ma-maintain na ang dami niyang followers at gustong-gusto yung kanya or curious na curious sa kanya. Ang ginawa ng Panginoon, sinimulan niya ang kanyang conference by a parable na pwedeng irritating po sa kanyang mga tagapakinig. Why? Kasi habang nakikinig sila, hindi nila namamalayan, ini-x-ray pala yung puso nila. So ladies and gentlemen, sa mga oras po na ito, yung iba sa atin dumating dito dahil kinaladkad kayo ng nanay nyo. Yung iba sa atin natutulog ka pa, hinila yung paa mo papunta sa church. Yung iba sa atin, pinainan lang kayo na magja-Jollibee daw kayo after nito. At kung ano-ano po yung reason ba't kayo nandirito, pero alam niyo po, sa oras na ito, ine-x-ray ni Lord ang mga puso ng bawat isa sa atin. So kung akala niyo po na pinapanood niyo ko rito, at tinitignan niyo kung ano yung preaching natin ngayon, ang totoo niyan, si Lord nanunood siya sa puso ng bawat isang nakaupo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, naku, may nanonood sa'yo. Amen. Excited na po ba kayo? Amen. So kung last week po, yung seed na napunta sa hard path ang pinag-usapan natin, ngayon naman po, we will talk about the seeds that fell on rocky soil or yung mabatong lupa. So the rocky soil represents our hearts. Kaya po, ang title po natin for today is The Shallow Rocky Heart. Palakpakan po natin si Lord sa mga excited. So let's talk about this. How does a shallow, rocky heart receive God's word? Paano po ba tumatanggap ng salita ng Diyos ang mga mabababaw at mabatong klase ng puso? Number 1, it responds emotionally. Sabi niyo po, emotionally. So ang unang tugon po ay pagtanggap ng may kagalakan. So again, remember po, no, kausap ni Jesus dito is a crowd of different kinds of people. Iba-iba po yung dahilan nila, yung pakay nila. Yung iba, naku-curious kay Jesus. Yung iba, gusto magpagaling kay Jesus. Yung iba naman, gusto siguro makikain lang, di ba? So, and among hearers of God's word, meron daw isang klase ng tagapakinig na paborito po ng maraming public speakers. At alam niyo po kung sino yon? Sabi niyo po, sino? Ito po yung mga reactive. Yung mga reactive na listeners. Gustong-gusto to ng mga public speakers. Siyempre nga naman, gusto mo yung pag nagsasalita kayo, mga kausap mo, mga ganun. Yung may gumagano ba? Diba? Iba rin kasi yung feeling kapag reactive yung kausap mo. Sabi po ng verse 13, ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan. So ito po yung mga taong initially, kitang-kita mo talaga sa response nila that they were touched by the word. Nagalak daw po sila. Patingin nga po ng mga nagalak. Tignan mo yung katabi mo kung nagalak ba siya. Okay? So sabi, they receive it with joy, meaning they welcomed it with gladness of heart and with favorable response. At in fairness po, sa puso na ito, sabi ng parable, may tumubo daw po, may nag-sprout. Okay? Na from the seed, may nag-sprout daw po. Ang sabi ng verse 6, may binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo. Naku, tuwang-tuwa yung mga negosyante dito, nakarinig ng tumubo. Okay? Unlike po yung callous heart na pinag-usapan natin last week, wala raw na tanim doon sa callous heart. Pero ito, tong puso daw na ito, ng rocky soil, tumalab naman yung word of God in fairness. Sabi mo, in fairness. So may effect daw po at evident daw po yung initial response. Siguro mukha pa lang nila, they're showing expressions na na-appreciate nila yung word.
Yan, parang ganyan na ganyan. Yan, ganyan na ganyan. Okay? Na-appreciate nila yung word, namamangha sila. Wow, papagano. Na-entertain. Di ba? Ganyan-ganyan kayo kapag si Bishop Presti yung speaker, talagang tuwan-tuwan, hagik-gik kayo ng hagik-gik, di ba? And they were even deeply impressed sa message at power ni Lord kasi may kasamang healing pa eh. Okay? Siguro yung mga reaction nila after nilang marinig, grabe yung preaching. Grabe. Ay, grabe. Ang talino nung nag-i-speak. Ang galing naman nung nagsasalita. O di kaya naman, ang ganda ng word. Very timely yung word. O baka naman sa inyo, ang taba naman nung nagsasalita. Ano ba? Nakita ko po kung sino yung mga tumawa, ha? Usap po tayo mamaya. Okay. Meron talagang pumapalakpak pa. Parang ganyan. Yan, okay. Meron talaga napapa-wow. Oh. Meron napapa-amen. Napapa-hallelujah. Utu-utu talaga kayo, no? Joke lang po. Okay. Talagang yung iba talaga napapatayo pa. Talagang, come on, preach it. Mga ganon. Talagang obvious na obvious yung kanilang response. Tumubo daw po yung word. Hindi kagaya ng callous heart, wala ka talagang mapapala kahit isang naghihingalong amen. Ano ba yun? Yung talagang, tulala lang. Tapos nagzo-zone out, napupunta sa labahin yung isip. Yung iba naman nakakatulog. Tingnan mo yung katabi mo, hindi siya yun. Yung iba naman nagtatawa na lang sa sulok. Gaganunan lang, diba? Meron naman, nagkukuko lang sa gedli. May nagkukuko ba dyan? O naghihinguto. Naghihinguto lang, tapos, diba, tumitingin-tingin. Meron nagsi-cellphone lang, diba? Pero sa rocky soil po, may tumubo, may response, may nag-react na emosyonal. Okay? So, it touched the emotion favorably. Pero, hindi lang po favorable response ang end goal ng salita ng Diyos. Clarify ko lang po. Kasi po, marami naman po talagang klase ng public speaking. In fact po, sa history, ang public speaking ay naging sikat po, panahon po na nag-dominate ang democracy sa buong mundo. Ito po yung ginagamit ng mga speakers para ilahad yung kanilang persuasion, yung kanilang mga sentiments sa gobyerno, yung mga idea nila, hoping na makakuha po sila ng mga followers. Tapos yung mga audience, doon nila ngayon pag-iisipan kung sino yung sasang-ayunan nila, sino yung magagalit sila, or aayawan nila, or kung sino yung matutuwa sila. Okay? Now, I just want to clarify na hindi lang po public speaking, hindi lang po ganitong klase ng public speaking ang ginagawa when it comes sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. It's more like yung nature po ng public announcement. Ang public announcement po ay ginagawa sa mga monarchical na mga bansa kung saan yung hari, nagsisend po siya ng messenger para ipahatid ang kanyang mensahe sa mga tao, hindi po para ihatid yung sarili niyang sentimiento, hindi para ihatid yung persuasion ng mismong messenger, hindi para hikayatin yung tao para maganda yung response nila. No. Ang mga public announcers, simply, sinasabi lang nila yung mensahe ng hari. Naunawaan po ba natin? Mensahe ng hari yung sinishare nila, hindi sarili nilang sentiments. Ganon din po sa pagsasalita ng salita ng Diyos. Every preacher of God's word is not a public speaker na sinishare niya yung kanyang sariling sentimento, sarili niyang persuasion. Hindi po. Ang sinishare po ng mga preachers of the word is yung word po ng hari. Amen. So that is why it doesn't matter kung favorable yung response ng tao o hindi. Ang importante na ilahad niya yung exact na mensahe ng hari na si Jesus Christ. Amen? So ano po ang point? Yes, nakaka-flatter po kapag yung audience natuwa sa Word of God as a response. Pero hindi po dapat yan ang goal nating mga nakikinig. Hindi lang po favorable response. Well, pwedeng matuwa, pwedeng pumalakpak, pwedeng mag-amen, umiyak, lumuhod. That's good, may naitanim. Pero there's more. Sabi mo sa katabi mo, there's more. So there's more than just an emotional response.
hindi lang po namin layunin na ma-emotional kayo every Sunday service. Why? Dahil yung shallow, rocky heart, bagamat may naitanim dito, number 2 po, it resists maturity. Hindi siya lumalalim. Hindi nag-uugat. Hindi nagmamature. Sabi po ng verse 13, ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan, ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Naitanim, pero hindi nag-germinate ng mahabang ugat. Okay? So ano ang effect nito? Kapag hindi po lumalim yung ugat, ang sabi po, una, ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. Natuyo daw po agad. And another, in Matthew 13:6, sabi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhas ay mababaw ang ugat. So kulang sa tubig at mababaw ang ugat. Bakit? Verse 5 ng chapter 13, dahil manipis lang ang lupa roon. So dahil daw po, yung lupa nasa surface lang, nandoon lang sa mababaw na bahagi, naharangan po ng bato yung ugat, kaya hindi ito lumalim. Naunawaan po ba natin? Na-imagine, ayan po, meron tayong picture dyan. Okay? So, ang picture po, or ang idea po is this, naitanim agad yung seed, pero dun lang sa part na merong lupa. Yung part na puro mabato na, okay, hindi na po, nagre-resist na po yung ugat na lumalim pa, nahaharangan po ng mga bato. At dahil po walang lalim ang ugat, wala na ring nasisipsip na tubig. Wala na pong kakayahan yung ugat na maghanap pa ng source ng tubig kasi nga, maiksi lang ang kanyang ugat. Kaya daw po pag dumating ang tagtuyot, nawawala din po or nauubos po at hindi kinakaya yung source ng tubig. Naunawaan po ba natin? May kausap pa po ba ako? So, pero dahil mababaw po yung ugat ng tumubong seed, okay, sa mabatong lugar, wala siyang kakayahang mag-sustain ng enough kapag sobra daw po ang tag-init. So the theological meaning of this rocky soil is this: one who has but a superficial experience of divine truth has not permitted it to make its way into the inmost recesses of his soul. Ibig sabihin po, sa mababaw lang yung response, pero hindi niya pinayagan na yung salita ng Diyos magkaroon ng malalim na effect sa buhay niya at sa kanyang kaluluwa. Kumbaga, sa mukha lang yung expression. Sa mukha lang yung response, hindi tumagos talaga sa puso. Hindi tumagos sa kanyang kaluluwa. Pwede pala yun, no? Nagulat din ako parang, pwede pala yun? Naiiyak sa word pero hindi nagbabago. Pwede pala yun natutuwa sa word, pero hindi pala totoong natatamaan ng buhay. Nakakarinig, pero paulit-ulit lang din. Tama ba? Na emosyonal, tinamaan, kaso yung experience niya sa salita ng Diyos, temporary at impulsive lang. Yung sa umpisa, ito na talaga Lord, magbabago na talaga ako Lord. Tapos pagkatapos umiyak, magpapagpag ng tuhod, tatayo, tapos, tara, shot. Hindi niya pinayagan na magkaroon ng permanent and deep effect ang word by applying it. So in short, na-touch ang emotion, pero hindi na-touch ang buhay. Amen? Pwede pala yun, no? Ito pa, ang sabi po sa NASB version, sa verse 13, and yet these do not have a firm root. They believe for a while. Yung for a while po dito is kairos in Greek, which means season or occasion. So, the shallow heart pala, number 1 is, it's a seasonal, occasional believer. May ganun pala, seasonal believer. Tipong pang-Paskong Kristiyano. Pang-birthday na Kristiyano. Magsisimba pag Pasko, magsisimba pag birthday, occasional, seasonal. Pag tag-init, makikita mo sa church. Pag tag-ulan na, naku, hindi na yan lalabas. Parang gremlin yan na ayaw dumami. Tama ba? Receptive lang daw for a certain season and then nawawala na. Okay? Depende daw sa sumpong ang pananampalataya. Pag sinumpong, may pananampalataya ako ngayon. Tapos pag sinumpong ulit,
May dysmenorrhea ako ngayon, wala akong pananampalataya. Are you getting the point? Okay? Another, no? Dahil nag-resist siya sa maturity ng word sa buhay niya, so wala daw pong deep-seated conviction na mag-aalaw ng transformation. Kaya number 2, the shallow, rocky heart is the feel-good hearer. Sabi niyo nga po, feel-good hearer. So ang feel-good hearer po ay isang klase ng tagapakinig na naghahanap daw siya ng ease, naghahanap daw siya ng solusyon sa kanyang emotional and mental baggages. Kailangan niya ng religion para labanan yung guilt na nararamdaman niya, yung condemnation, pumupunta sa church para magbawas ng nararamdaman na kasalanan. Or para ma-release ang burdens niya. Kailangan niyang makaiyak sa simbahan. Naiiyak ako, kailangan ko pumunta sa simbahan. Para maiiyak ko na to. Kasi puno na siya ng anxiety at depression, dami niya ng pinagdadaanan. Kaya kapag may pinagdadaanan niya, makikita mo sa simbahan. Ito po yung mga Kristiyanong nabibless naman sa word, nagre-respond naman, umiiyak naman, natutuwa, at sa umpisa talagang yayakapin ang salita ng Diyos. Wala naman pong masama doon. Sabi mo, wala namang masama. Pero kapag feeling good na siya, nakaramdam na siya ng ease, na-comfort na siya, na-encourage na siya, yun na daw ang katapusan ng commitment niya sa word. Okay na ako. O tara, balik na ulit tayo sa dati nating buhay. Hindi niya gustong pagdaanan yung pain at discipline ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ayaw niyang makorek yung lifestyle niya. Hindi niya lalaliman ang understanding niya sa salita ng Diyos o sa theology. Ayaw niya ng aral-aral. Ano yung mga sinusulat niyong, ano yung devotion na yun? Ba't parang assignment? May sinusulat. Ayoko ng aral-aral. Baka mabaliw tayo dyan. Baka lumampas na ako ng langit kapag nag-prayer works pa ako, may Sunday service na, may life group pa. Ayaw magpa-disciple hanggang feel good lang. Bigyan ko kayo ng mas familiar na word. Ito yung nominal Christian. Sabi niyo, nominal. Alam niyo po, pag sinabing nominal, it means empty formality or baseless label. Pag in-apply po ito sa isang Kristiyano, ito yung mga Kristiyano na they self-identify themselves as Christians. They profess na Kristiyano sila. Pero ang religion nila is simply a social construct kung saan nakikiminggal lang sila sa tao or nakikibelong sa tao at gusto nilang maramdaman na parte sila ng cause ng isang grupo at gusto nilang makaramdam ng good emotions, pero hindi nila hinahayaan ng church at ang salita ng Diyos na baguhin sila morally at bigyan sila ng responsibility. Are you getting the point? Aten-aten, or maybe belong-belong. Hindi, gusto ko lang talaga ng mga kaibigan sa church. Pero wag niyo akong isama dyan sa mga winning-winning na yan. Wag niyo akong bigyan ng responsibility, ayoko mag-serve-serve dyan. Hindi ako magbabago ng buhay ko. Gusto ko lang talaga ng kaibigan sa church. Huwag nating pakialaman yung mga kanya-kanya nating buhay. Yan. Okay? So, in terms of responsibility, ayaw nila yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Okay? In short, no commitment but a minimal approach to their faith. Kaya ayaw nila ng nahihirapan. Amen? Okay na ako dito, pa-aten-aten. Hindi na ako magjo-join ng life group pa ba yun? Life group ba yung tawag dun? Ganun ba? Okay na akong member, ayoko magpa-disciple, ayoko ng mentor. Or meron naman yung, ang ganda ng lesson, grabe ang ganda ng lesson, in-apply mo ba? Ay, apply ba? Akala ko si lesson lang. Tapos yung realization lang, alam mo, may na-realize ako. Na-realize ko, grabe pala. In-apply mo, hindi, na-realize ko lang. Walang application, realization lang. So, seasonal believer, feel-good hearer, nominal Christian, shallow heart. At dahil nagre-resist ito ng maturity, hindi rin siya lalalim sa theology or sa commitment kay Kristo. At hindi makakatikim si Lord ng paglilingkod sa Kanya. Kaya pag nasubok na ang kanyang pananampalataya, number 3, it results to apostasy. Ito ay papunta sa pagsuko at pagtalikod kapag nasubok na ng mga problema. Apostasy po is the abandonment or the renunciation of faith.
ito yung tumalikod ka totally sa pananampalataya. Sabi po ng verse 13 ng Luke 8, sandali lamang silang naniwala, kaya't pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. Dahil walang maturity, temporary lang yung effect ng word, pag nasubok na yung pananampalataya ng problema, sila daw ay tumatalikod sa Panginoon. In particular po, ang sabi ng Matthew 13:21, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang itong nananatili, at pagdating ng kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. So yung kapighatian po at pagsubok na tinutukoy dito, sabi, dahil sa mensahe. So tingin po dito mga kapatid, ang ibig sabihin po, ito yung mga problema na dulot ng persecution. Dahil daw po sa salita ng Diyos, nagkakaroon ng persecution. So this is about testing because of the Word of God. Ang mga tao daw po na shallow-hearted, kapag na-persecute at nasubok ang pananampalataya, aayaw na. Magkikwit na. At sa English word po, ang ginamit is to fall away. To fall away, apostatise. Literally, it means to stand aloof. Naranasan niyo na po ba yun? Yung gusto mo lang lumayo, aloof ka sa ibang tao? To stand aloof. Okay, yung tipong di ka makausap, ayaw mo ng light 60. Naku, light 16 na, magsi-CR na ako, kamay-kamayan yan. Ayaw mo ng tao, gusto mo na kayo ko lang. May mga mood ka, di ba may mga times ang mood mo kapag pupunta ng church yung gano'n lang, as a silent person ako today. Tama ba? Tapos talagang, yung tipong kailangan nakauwi ka na bago pa mag-benediction. Nakasakay na ng tricycle. Tapos doon na lang nagre-receive. Tama ba? Kasi ayaw mo ng tao to stand aloof. Alam na mga tao kapag meron kang pinagdadaanan kasi ayaw mong kumausap ng tao. Sa version po nila, Matthew at Mark, ang word na ginamit is, immediately they are offended. Na-offend, natisod. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, tisod daw. Natisod, na-offend sa pampamature na teaching, kaya nag-fall away. Alam niyo po, there is an instance ng apostasy sa Bible. Nangyari po ito in John 6:66. Nagturo po ang Panginoong Jesus ng isang malalim na turo tungkol po sa kanyang pagiging bread of life. At ito po, sabi niya doon sa mga tao in verse 58 po ng John 6, sabi niya, whoever feeds on this bread will live forever. Ngayon yung mga tao, ininterpret nila literally kasi hindi nila naiintindihan. Ha? So, tinapay daw siya. Paano siya naging tinapay? Tapos pag kinain daw yung laman niya, mabubuhay daw tayo. Naku, cannibal. So, na-offend sila kasi hindi nila naintindihan yung ibig sabihin ni Jesus kasi hindi nila inintindi na spiritual yun at figurative. Inintindi nila yun na logical at rational yung pagkakaintindi nila. Okay? Kaya ang sabi po dun sa verse 60-66, on hearing it, many of his disciples said, this is a hard teaching. Ang lalim naman ito, ang hirap naman ng pinag-uusapan. Who can accept it? Sabi ni Jesus, aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, does this offend you? So natisod ka dahil dito? Then, what if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. And yet, there are some of you who do not believe. Pagdating ng verse 66, ang sabi, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. At dito po lumabas yung word na apostasy. Tumalikod sila sa Panginoon dahil sa isang hard teaching. So they were offended by a hard teaching. Niresist nila ang malalim na turo, kaya tinalikuran nila si Christ. Ganun pala yun, no? Kung hindi pala tayo lalalim, possible na eventually, kahit emotional ka ngayon at masaya ka ngayon, pwede palang tumalikod ka. Kung hindi pala tayo lalago. Amen.
Kung hindi pala tayo aabot sa meat teaching or malalimang turo, possible na pag dumating ang pagsubok at pag dumating ang katitisuran, pwedeng mawala pala sa Panginoon yung isang tao. Are you here? So ang puso na nag-resist sa maturity dulot ng Word of God will eventually lead sa pagtalikod sa Panginoon kapag dumating na ang mga testing. Are you getting my point? May kausap pa po ba ako? Ang tawag po ng isang writer sa ganitong klase ng hearer ay shallow, impulsive listeners whose enthusiasm is hot and transient as a blaze in the straw. Mababaw, reactive, pero parang apoy. Maapoy, pero pag sumunog daw siya ng dayami, nawawala agad yung dayami. Mabilis siyang matouch, pero mabilis din siyang mawala. Mabilis siyang makakilala in a way or mabilis siyang mag-respond pero mabilis din siyang tumalikod. Oh. Gaya ng mga ito, yung mga tinutukoy po sa Ezekiel 33:32. Ito raw yung mga tao na tingin nila sa Word of God parang love song. Nagagandahan sila sa boses ng kumakanta, nagagandahan sila sa mga musical instruments na kasabay nung kumakanta, napapakinggan lang nila pero hindi nila pinapractice. And just like Herod sa Mark 6:20, paborito niya pong preacher si John the Baptist. Pero siya rin ang nagpapatay kay John the Baptist. Why? Kasi hindi niya in-apply yung rebuke ni John the Baptist about sa kanyang adultery. Ang ending po, yung kabit niya nagpapatay sa favorite preacher niya. Huwag niyo na po akong gawing favorite preacher niyo ha. Baka ipapatay niyo po ako. Okay? So kung may isang bagay po na ayaw ang isang nominal Christians, makinig po sa akin maigi, ito po ay ang maghirap at mahirapan dahil sa pananampalataya. Ayaw ng mga nominal na Kristiyano yung nahihirapan sila. Sa bundok yung life group natin? Ayoko na pala. Mag-online na lang ako. Aakyat sa 3rd floor? Mag-ukay na lang tayo sa baba. Ang hirap naman, ang tagal naman ng service. 2 hours? Ayoko nang ganyan. Doon na lang tayo sa 1 oras. Upo tayo lang yun. Ayoko nang nahihirapan. Magsiserve. O sige, kung magsiserve, yung ngiti-ngiti lang ha. Huwag tayo dun sa kids. Mahihirapan tayo dun. Ayaw naghihirap. Ayaw na nakakaranas ng discipline, ayaw ng rebuke, ayaw ng correction, ayaw lumalim, ayaw mag-aral. Gusto lang yung mga madali. Ayaw lumalim. Tama ba? Kaya these hearers daw nawawala kapag nakaranas na ng kapighatian dahil sa word. Ayaw na nilang ma-identify sa paghihirap ni Kristo. Kapag nape-persecute ang church, tahimik lang sila. Minsan sila pa yung nakikisaw-saw sa mga bashers. Alam niyo po nangyari yan. I remember there was a time na naglabasan yung mga trending na topic about church hurt. May mga scandals na lumabas patungkol sa mga ibang mga Kristiyano, ibang mga churches. Tapos may mga naglabasan ng sama ng loob sa Facebook ng mga dating nagsisimba. Ang nakakalungkot, ang nakiki-heart at nakikisawsaw pa minsan, dating kasama natin. Tingnan mo yung katabi mo, baka siya yun. I-share pa, i-heart pa. Kahit alam na alam niya ng babash ng church. Pero pag tinignan mo sa memories niya, kasama natin to sa groupie ng baptism. Ngayon, nakiki-heart siya dun sa basher. Why? Kasi po, persecution is a tester of genuine believers. Malalaman talaga sino ang tunay na mananampalataya, depende kapag nangyari po ang persecution. Amen? Kaya shallow or rocky hearts, hindi po tatagal sa persecution. Kulang sa depth, kulang sa lalim ang ugat. And let me tell you this, baka sabihin niyo sa akin, okay lang siguro kung di ako lumalim, okay lang kung tumalikod ako. Siguro try ko na lang bumalik uli. Remember this, there is a danger in falling away. At ang Bible po, paulit-ulit na nag-warning sa apostasy or sa falling away. Una po, in Hebrews 6:4-6, ang sabi ng salita ng Diyos, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod,
Pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Does it make sense? Wala nang second crucifixion. Amen? 2 Peter 2, ang sabi po sa 2 Peter 2, 20-22, sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ng mga taong kumilala kay Hesukristo na Panginoong tagapagligtas, ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Nagiging worse daw. And in fact, ang sabi ng verse 22, ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang mga kasabihang, ang aso, pagkatapos sumuka, muling kinakain ang nailuwa na. Ang baboy na pinaliguan, bumabalik sa putikan. Sakit, no? Hebrews 10, 26-27, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala. Alam mo na yung katotohanan, sinadya pa, tumalikod pa rin. Wala nang handog na may aalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Are you getting the point? Do not underestimate your need for maturity. Huwag mong maliitin yung pangangailangan mong lumalim. Huwag kang papayag na hindi ka lumalim sa pananampalataya. Dahil sa panahon ng pagsubok, yan ang magpapastay sa'yo sa Panginoon. Para kahit tisod-tisurin ka pa, i-persecute ka pa, hindi ka tatalikod kay Lord kasi malalim ang iyong ugat sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. May natututunan po ba tayo? Again po, let's recap. How does a shallow heart receive God's word? Una, it responds emotionally, but it resists maturity, so it results to apostasy. Balikan lang po natin yung verse 13, ang sabi, those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. Bakit ganun? Ito po yung tanong ko nung binabasa ko to. Bakit ganun? Nag-believe naman sila, pero tumalikod pa rin. And by the way, yung believe po na word dito is pistio. It's the same word na tinukoy last Sunday na kapag nagpistio daw yung tao, they will be saved. At ito rin po yung pistio na tinukoy sa John 3:16 at sa iba pang mga passages na klase ng faith na nagliligtas at nagpapalago. So ibig sabihin ba, hindi sapat yung pistio para maligtas at magpatuloy ang isang tao? Nagkakaproblema na ba tayo ngayon sa theology natin? Dagdagan ko pa yung problema na yan. Alam niyo po ba itong pistio na din na ito, sabi ng James 2:19, ginawa rin daw to ng mga demons. Nagpistio din daw sila. Kinakabahan na yung katabi mo. Sabi, you believe that there is one God? Good. Even the demons believe. And they even shudder. Nanginginig pa nga sila habang nagpipistio. Kung ganon, what is my assurance na kapag nagpistio o nag-believe ako sa Word of God, ay magbe-benefit yun sa akin for all eternity? Ang sagot po ay nasa dalawang klase ng gamit ng Greek word na yan na pistio. Pistio by definition is to believe, but the usage, there are two kinds. Una, to believe means to think to be true. Ang maniwala. At ito po yung pistio na meron yung mga demons. Of course, maniniwala talaga silang totoo naman talaga ang Diyos kasi nakikita nila at naririnig nila. At ito rin po yung pistio na meron yung mga shallow-hearted hearers. They think of the Word of God as true. Di ba kaya nga naririnig mo sinasabi ng mga tao, naniniwala naman ako may Diyos, naniniwala naman ako sa salita ng Diyos. Yun nga lang, hindi sila umabot dun sa pangalawang usage ng pistio. Number 2 is to believe as in to entrust entirely and put His fidelity, yung faithfulness, loyalty on someone or something. Sa Tagalog, sumampalataya. In our case, it means yung settled trust sa ating Lord and Savior na may kasamang complete surrender ng buhay mo. Ito po yung wala yung mga demons, wala silang loyalty kay Lord. As well as yung mga apostates, yung mga tumalikod, wala silang loyalty kay Lord. And even the shallow, rocky hearts, they would not surrender their lives and entrust their lives to the Lord.
The shallow hearers, na-touch ang emotion. Sama na rin natin yung mind, nagalingan, na-amaze sa Word of God, nag-react, pero nag-resist, na ipagkatiwala, settled trust ang buhay kay Christ. Kaya pala nagagawa pa rin nilang tumalikod kasi in the first place, hindi tunay na sumampalataya ng lubos kay Kristo. Amen. Hindi sila nag-believe na nanampalataya entirely sa kung sino si Jesus at yung ginawa niyang kaligtasan, kaya hindi siya nag-result ng surrendered life. Amen. Kaya mga kapatid, kung tayo po ngayon nararanasan nating nasasaktan, sino po dito nasasaktan ngayon? May katanuso na nangyayari. Amen? Well, kung nakikita natin yung sarili natin, na-evaluate natin yung sarili natin that we need a deeper relationship with God, well then, this is the challenge for all of us. Una, ask God for a trading of hearts today. Sabi ng Ezekiel 36:26-27, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Hindi na lang simple magpabasag ng puso. Mga kapatid, may mga taong kailangan magpabasag ng puso. Pero may mga tao hindi na nagwo-work na magpabasag ng puso. Kailangan ng palitan. Are you here? And some of you here, you need to admit, I need a new heart. Hindi na nagwo-work na basag-basag lang. Kailangan ng mapalitan yung puso ko. Kasi hindi na lumalalim sa pananampalataya. Kailangan na magpapalit kasi bato-bato na yung puso ko. Amen? We need to trade our hearts to God. Exchange it for a new heart. Isuko ang shallow, rocky heart kapalit ng heart of flesh. Kailangan aminin na natin na hindi na mag-work yung tinatry natin na mag-pretend na yung emotions natin ay sapat as a response to the Word of God. Amen? Kailangan natin ng bagong puso. And pangalawa, allow depth in your heart. Una po, sa mga ating mga first-timers and visitors sa lugar po na ito, seek depth in your faith in a way na gustuhin mong sumampalataya kay Kristo. Pagkatiwala mo yung buhay mo kay Lord kasi hindi mo pagsisisiyan ng desisyon na yan. Amen? And pangalawa, sa mga tumanggap na kay Kristo, magpalalim pa tayo sa Panginoon. Amen? Huwag lang tayong matuwa na nabibless tayo every Sunday. Huwag lang tayong maging attendee, maging nominal, maging feel-good hearer. Huwag lang po tayong, alam mo yon, sa umpisa lang. Yung parang impulsive lang sa ating decision. But let's seek depth in the Word. Don't just interpret the Word logically, but spiritually. Grow in the knowledge and in the grace of God. Saliksikin pa natin ang salita ng Diyos. Huwag kang makontento na puro realizations lang tas walang application. Amen? Allow the roots to grow in your life by applying them. Mahirap, masakit, minsan may i-give up ka pa para lang i-apply ang Word of God. Pero worth it naman ang bunga. Kasi lalalim ka at titibay ka. Kaya kahit dumating ang persecution at ang pagsubok, hindi ka basta-basta lalayo kay Lord. Amen? Sino po dito gusto nyo ng ganong klase ng pananampalataya? Palakpakan po natin ng Panginoon. Sino po dito magpapadisciple na? Parang ang unti po. Sino po dito magpapadisciple na? Amen. Mga kapatid, wag lang po tayong ma-emosyonal. Mag-decide po tayong mas lumalim sa Panginoon. Amen? Pipikit po tayong lahat at mananalangin. And this time po, I believe may kinakausap ang Panginoon sa atin. Kapatid, sa mga oras na ito, i-expose mo yung puso mo sa harapan ng Panginoon, sa lenses ng Diyos. There is no condemnation in the Lord as long as naririnig mong salita ng Diyos bilang challenge for repentance. There is still a time for change. May mga tao sa lugar na ito na kinakausap si Lord para magkaroon ng bagong puso. Maybe na-identify mo yung sarili mo na hindi na nag-work yung parang binabasag mo yung puso mo pero parang paulit-ulit lang din. Meron pa ring bato na hindi lumalim-lalim sa pananampalataya. Pagod ka na dun sa cycle na magiging on fire, tas manghihina, tas mawawala. Pag natisod, mawawala. Pag na-persecute, mawawala. Yung cycle na pagka naging moody ka, isusuko mo ang lahat kay Lord.
Tapos pag okay ka na ulit, babalik ka kay Lord. It's a cycle. Meron dito, pagod na pagod ka na sa ganong pattern na hindi na naging consistent yung commitment mo kay Lord kasi seasonal lang yung pananampalataya. Na for the longest time na naging Kristiyano ka, hindi man lang naging consistent, maybe ang devotion, ang pagpapalalim sa discipleship, ang commitment sa paglilingkod. I don't know kung sino-sino yung kinakausap ng Panginoon, pero I believe that this is not an accident that you're here. And God is speaking to your heart. I want to tell you that the Lord is ready to minister to us. And God is ready na maging surgeon ng ating puso kung nais mong magpabago ng puso sa Panginoon. May mga tao po sa lugar na ito na maybe ngayon mo lang na-realize na yung pistiyo na kailangan mo ay yung pagsampalataya sa Diyos ng buong buo. And right now, kapatid, nais ng Panginoon na tunay na matanim sa iyo ang salita ng Diyos. Kaya huwag ka lang maniwala na may Diyos. Sumampalataya ka kay Kristo ng buong buo sa ginawa ng Panginoong Yesus para sa iyo dahil siya'y namatay para tubusin ka sa iyong mga kasalanan at bigyan ka ng bagong buhay. Tanggapin mo ngayon sa mga oras na ito ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Come on, say a personal prayer. Repent of your sins. Ask forgiveness. At manampalataya ka na sapat ang ginawa ng Panginoong Hesus para bigyan ka ng bagong buhay at linisin ka. At papasukin mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Come on, be intimate with the Lord right now. Nangungusap sa iyo ang Diyos. Dahil pagkatapos niyan, may bagong puso na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Isang puso na lumalalim sa kanyang salita. At kung ikaw naman ay believer na, napansin mo, ikaw yung shallow, rocky heart na ito, seasonal lang yung commitment, seasonal lang yung pananampalataya. Kapag dumaan na uli sa pagsubok, nawawala na, feel good hearer lang dahil nire-release mo lang yung emotion mo kay Lord pero hindi mo hinahayaang mag-take effect ang word sa buhay mo. Nominal Christian kasi ayaw mo ng malalim na commitment at malalim na pag-aaral ng word. Kapatid, gusto ko malaman mo, hindi mo kailangan ma-stuck dyan. And please, wag kang ma-stuck dyan. Dahil ang ganda-ganda ng Kristyanismo na lumalalim. There is more to this life, to this Christian life, than the shallow. Marami pa sa deep. Marami ka pang marireceive kay Lord sa malalim na bahagi. Wag kang ma-stuck sa cycle na yan. You can choose right now for an exchange of heart. Right now, a spiritual surgery is going on. May surgery of heart na nagaganap in the spirit. And I believe na lahat ng mga nais ng bagong puso sa mga oras na ito, the Lord is willing to change your heart. Come on, wag mo nang ilaban na wina-workout mo pa yung puso mo kung alam mo ang kailangan mo ay magpapalit ng puso kay Lord. Maybe ang puso na yan ay napuno ng mga bato dahil sa hurts, dahil sa mga pinagdaanan sa buhay, dahil sa mga problemang dumating, persecution. Kaya hindi na rin nagmamahal ng tao, hindi na rin nakikinig sa salita ng Diyos, hindi na rin lumalalim sa pananampalataya at tumatalikod pag nasasaktan. Kapatid, sa oras na ito, wag mo nang ilaban yung puso na yan. Say, God, I don't need this heart anymore. I need a surgeon for my heart. I need a surgeon for my heart. Ayoko nang pumayag na manatili itong pusong mabato na ito. Surrender that heart right now. Come on. Surrender that heart. That rocky, shallow heart. Surrender it. Di mo na kailangan yan. Ipapalit mo kay Lord. And God says, I will give you a new heart. In exchange for your heart of stone, bibigyan kita ng bagong puso. Come on, a surgery is going on right now. Ipapalit mo yan sa Panginoon. Nais ni Lord yung puso na natatamnan ng malalim na seed.
at nag-grow ng malalim na ugat, lumalago sa Panginoon. Kahit may pagsubok na nanatili, kahit ma-persecute, nagpapatuloy, lumalalim sa pananampalataya, hindi basta-basta nawawala sa commitment. Come on. Come to the Father and say to yourself, Lord, I'm done with this heart. Ayoko na tong puso na to, hindi ko ilalaban to. Walang magagawa sa akin tong puso na to na hindi lumago-lago, paulit-ulit lang ang pattern. Ayoko na tong puso na to, punong-puno to ng hatred. Ayoko tong puso na to, punong-puno to ng mga hurts, ng stubbornness. Ayoko na tong puso na ito na ayaw lumalim. Lord, I surrender this heart. Let there be an exchange of hearts right now. Come on. I need a surgeon for my heart, Lord. I need a surgeon for my heart, Lord. Take this out. Take this out, Lord. Palitan niyo po yung puso ko. I want a new heart. A heart na isang touch mo lang, magre-respond in obedience. Isang command mo lang, Lord, hahayo sa tao. Magmamahal, magpapatawad, susunod, magpapatuloy kahit nahihirapan. A heart that endures even when there's persecution. Come on, an exchange of heart is going on right now. Hallelujah. Right now, as you receive that new heart from the Lord, desire for depth. Desire mo yung paglalim. Desire mo yung more sa Panginoon. Come on. Come on, pray for your heart. Pray for your heart. Lord, ayoko na po ng mababaw lang. Gusto ko pong lumalim pa sa pananampalataya. Patawarin mo ko, Lord, kung for the longest time, hinayaan ko lang, Panginoon, na yung puso ko, yung mga mabababaw lang, yung inaalaw nito sa buhay ko. Lord, nagre-respond nga ako emotionally, pero Lord, sometimes, hindi ko ina-apply sa buhay ko. Lord, patawarin mo ko, Panginoon. This time, Lord, I want a deeper roots, oh God. Deeper roots in the faith. Hindi na ako papayag, Lord, na madali akong matitisot, mai-stumble, madaling mawawala. I don't want to fall away. Kasi, Lord, gaya ng sabi ni Peter, saan pa ako pupunta kung hindi sa'yo? Kung tatalikod lang din ako, Lord, after ng lahat ng oras na ininvest ko, after ng lahat ng salita na narinig ko, Lord, saan pa ako pupunta? Nasira na yung buhay ko ng mundo. Saan pa ako pupunta kung hindi sa'yo? Kaya Lord, gusto ko pang lumago sa pananampalataya. I want to grow roots. I want a heart na may deeper soil. If that is your desire right now, why don't you stand on your feet and make this a prayer of your heart? Raise up your hands and receive a new heart from the Lord na nagdi-desire ng mas malalim na pananampalataya, mas malalim pa na katuruan ng salita ng Diyos, mas malalim na commitment, mas malalim na pagmamahal sa Diyos at sa tao, mas malalim na pagkakakilala sa Panginoong Jesus. Isang klase ng puso na kahit dumaraan sa pagsubok ay magpapatuloy. Come on, make this song the prayer of your heart right now. Come on. Desire for more. More of Jesus in your life. More of you, Lord.
ilalalim ka pa sa pananampalataya. May ilalalim pa ang faith mo. Huwag kang papayag na manatiling mababaw ang pananampalataya. Grow deeper in the Lord. More of Jesus in your life. Take us deeper, Lord. Malalim. Gusto namin ng malalim na pananampalataya, Panginoon. Take us further, Lord. Sa aming knowledge of you and your grace, O God. And take us higher sa pagmamahal mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We want more, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Naniniwala ako na sa araw na ito, there are people in this place na lalabas dito, Panginoon, with a new heart. A kind of heart that is willing na magpalalim pa sa pananampalataya, mag-receive pa ng mga malalalim na katuruan mo, lumalim sa commitment sa pag-ibig sa iyo at sa tao, lumalim sa pagkakaunawa pa, Panginoon, mga plano mo sa buhay niya. And Lord, there are people in this place na mas nagdi-desire na magpatuloy at hindi mag-quit pag dumadaan sa persecution. Naniniwala ko, Lord, pinatatatag mo ng aming pananampalataya sa mga oras na ito. Lord, maraming salamat po sa ginawa niyo sa araw na ito. Thank you for the new heart, oh God. And thank you for the ministering of your Holy Spirit. Lord, we appreciate you. Salamat, oh Diyos. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Lord, tinataas namin ang pangalan mo sa lugar na ito. We love you, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen. Come on, there's a reason to celebrate. Let's worship God in this place. Hallelujah. Yan para sa mga gustong magbalik ng kanilang tithes and offering, lapit lang po tayo sa harap. And para sa mga na-bless sa Word of God at lalo pang magpapakalalim sa pananampalataya sa Panginoon, we will worship God once again. Come on, we sing. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Come on, church, you sing. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. My God is alive. How could I keep it? And I won't be quiet.
Amen. Pwede po bang imbitahan muli yung ating mga katatayan na lumapit po dito sa harapan? At ipapanalangin po namin kayo. It's now our time to minister or to bless our fathers. Yan. Sige po, sa mga katatayan po natin, umamin na po kayo. Dito po sa harapan, we will pray for you. Yan. Amen. Mga tatay namin na nagsisipogian, ayan. At ang pinakapogi sa lahat, ang pinanggalingan ng aking jeans. Okay. Ayan. Salamat po aming mga tatay dahil patuloy niyo pong pinaglalaban ng inyong pamilya. Salamat po na kami tinaguyod ninyo. Salamat po sa inyong mga sakripisyo, mga iyak nyo na hindi namin nakikita maybe, yung mga pag-aalala ninyo para sa inyong mga anak. Kaya sa mga panahon na pagod na kayo at nagtatrabaho pa rin, salamat po. Alam namin na gusto nyong maging perfect na dad, pero aware din kami that there are imperfections and weaknesses. Kaya sana po, makita nyo rin po kami na kaagapay ninyo kapag kayo naman ang nangihina. So this time po, let's bless our fathers. Ilay hands po natin ang ating mga katatayan. Speak blessing po sa kanila. Come on. Because the enemy is trying to destroy the fathers. Sirain ang kanilang mga puso, ang kanilang mga kalooban, ang kanilang loob. Manghina ang kanilang confidence at pag-asa sa Panginoon. Pero this time, we will fight in prayer para sa mga katatayan upang patuloy na mataguyod ang mga tahanan. Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Thank you, God, na meron po kaming mga tatay. Salamat po, O Diyos, sa role ng tatay na binigay mo, Panginoon, sa mga men of God na ito. Thank you, Lord. Dahil sila po ang nagsisilbing haligi ng tahanan at pillar ng society na ito, O Diyos. Lord, I pray that you would continue to raise them up in godliness, O God. Raise them up in the leadership na nanggagaling po, Panginoon, sa inyong example. Lord, continue to protect them from any works and influence of the devil in Jesus' name. Ingatan niyo po sila ang kanilang kalusugan, Panginoon. Pahabain niyo pa po ang kanilang mga buhay, Lord God. Lord, tulungan niyo pa po silang magabayan ang kanilang mga anak at makasama ang kanilang mga asawa, O Diyos. Lord, pagpalain niyo po sila. May you provide their needs, O God, at sa mga panahong sila'y nalulungkot or maybe nakukulangan sa kanilang mga sarili. Ikaw nga po, O Diyos, ang mag-feel ng kanilang mga kakulangan. Ikaw nga po magbuhos sa kanila ng encouragement, kalakasan ng loob, karunungan, O Diyos. And Lord, paranas niyo po yung pabor at pag-ibig mo sa aming mga tatay kung paano nila pinaranas sa amin ang kanilang unconditional love. Lord, we pray na ikaw pong patuloy na sumama sa aming katatayan, magturo sa kanila in leading their family in godliness, O God. Lord, maraming salamat po. We bless our fathers, O God. And Lord, we dedicate their fatherhood to you, our good Father. This time po, tatayo po ang bawat isa. Taas po natin ang ating kamay at pasalamatan natin ang Diyos, ang ating Ama, pinakadakilang Ama sa lahat. Hallelujah. Lord, Father God, we thank you for your goodness. We thank you for your love and grace sa aming buhay. Ikaw ang aming tunay na Ama na nagtataguyod sa aming buhay. Thank you po sa provision, sa pag-iingat mo, at sa kalakasan na ginagawad mo sa amin sa bawat linggong dumarating. And Lord, salamat din po sa ginawa mo sa araw na ito. Aalis kami sa lugar na ito, Lord. May malinaw po kaming understanding ng aming pananampalataya sa iyo. Lord, pagpalain niyo pong bawat pamilya, ang pag-iingat niyo po at ang pag-ibig niyo, igawad niyo po sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord's face turn toward you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen. Amen. God bless you po. Magkamayan po tayo and see you po next Sunday. Happy Father's Day po.